Nasa linya na natin. Hindi pala nasa linya. Nasa Zoom pala. Bagong paligo. Via Zoom Bagong pala. paligo. Siyempre, kailangan Si DICT Secretary Henry Aguda. Secretary Henry, magandang morning. Si Katunying po, saka si Ka Jerry. Magandang good morning, Katunying, Jerry. Doon po sa mga nakikinig ngayong umaga, medyo matagal na rin tayo hindi nakasama sa programa nyo. Oo, busy kayo. Kung saan kayo nag-iikot, Secretary. Hindi namin kayo mahagilap nitong mga nakakaraang araw. Oo. Shout out ako doon sa mga kababayan natin sa Mabalacat, Pampanga. Kahapon, buong araw kami nag-ikot doon sa lahat ng mga eskwelahan at saka yung mga linalagyan po natin ng free wifi. Free wifi, aba. Oo. Kung na ba yan? Total na nabanggit nyo yan, lahat ng public schools ay lalagyan ng free wifi? Oo, yung Katunying. So, narinig ko kanina si Yusek Malcolm, di ba? From Opo. DepEd. Kasama namin si Texani. Ang pangako namin sa presidente, kasi sabi niya doon sa last zona niya, doon sa susunod na zona, dapat 100% ng mga DepEd school connected na. Nasa mga 96% na kami. So, rinarunch na namin yung last 4%. May 3 linggo na lang kayo. Kaya nga. Kaya ba? Nandito Kaya ako ba? ngayon, Katunying, sa Batangas. So, nag-iikot naman ako sa Batangas ngayon para lang siguradong mag 100% tayo by in the next 3 weeks. Pero mabilis ba yan, yung wifi na yan? Kapag halimbawa sa school, magbubukas ako ng Roblox. Roblox. Okay, ng Gorbox. Makaka-attack ba ako? Mabilis yung wifi pero hindi ka makaka-access ng Roblox at Gorbox. Dapat. Now, yung wifi sa schools para lang sa pag-aaral at saka yung mga government services ng mga bata. So, sabi nga ni di ba kanina ni Yusek Malcolm kanina, dapat pag may connectivity doon, ginagamit ng teacher yan sa paggawa ng lesson, pagtuturo, tapos yung mga bata naman sa pag-aaral. Hindi, pero tatanong ko nga sana di wala nang makakagamit ng wifi mo kung ibabawal ng cellphone. Ay, hindi. Pwede yung cellphone. Pwede cellphone, pero yung content, yung mga games na ganyan, hindi pwede. Yung TikTok, ma-access ba nila? Yung TikTok pwede, yung mga social media pero limited. Ang naka-prioritize diyan yung mga learning content na ibibigay sa amin ni DepEd. So, pagka nandun sila, meron sila nung set of videos and online learning tools. Yun ang naka-prioritize. Pagka bakante yung bandwidth, then pwede nilang gamitin sa ibang application. Pero hindi lang pwede sa games kasi bawal naman sa schools . So yung doon lang sa mga hindi nakapakinig sa usapan natin a few months ago, pagka po naging-install kayo ng free wifi, pwede nang i-block doon yung lahat ng mga gustong i-block para na hindi dapat ma-access lalo na ng mga kabataan, Tama Katunying. Yung mga gaming hindi pwede. Yung mga adult sites dapat hindi pwede. Dapat pangalagaan yung mga content na ginagamit ng mga kabataan natin kasi ngayon. May password ba yan, Sec? Kasi hihingi na ng password to. Hindi lang yun. Hindi lang ako. Pati yung mga kapitbahay kasi, lalapit sa bakod ng eskwelahan niya. Makikiconnect sa wifi. Baka lagyan pa ng router yan. Alam nyo, maganda yung tanong na yan. Napag-usapan namin yan sa sabi kasi nila, paano yan? Baka dumami yung mga tatambay. So yung Wi-Fi hotspot, ang nag-administer niyan, nagmamanage si DepEd. So kami binigay namin connectivity, sila ngayon na magdetermine ng content, tapos linalagay yan malayo sa bakod. Siyempre, nandun siya doon sa... Ang sungit niyo naman. Kontrolado na sa loob lang. Ang damot naman, baka sabihin nga, ang damot niyo naman. Hindi, para din sa protection ng mga kabataan yun, ayaw din naman natin maraming tambay. Ngayon, doon sa mga kababayan naman natin na kailangan din
Wi-Fi, huwag kayong mag-alala at malapit-lapit na mga barangay halls. Sa mga palengke, sa mga health center. So, hindi na kayo kailangan tumambay sa pader ng school. Baka mapagmalan pa kayo dyan. Na-imagine ko yung mga standby biglang naging studios nagpunta sa nasa mga eskwela. nasa mga eskwelahan no. Well, anyway, Secretary, buti na umpisahan natin related dun sa discussion namin kanina kay Yusek Malcolm. Pero ang talagang sadya po namin sa inyo ay ito pong proposal, actually bill na meron na pong bill sa House of Representatives. Ang nag-file mismo si Secretary Bogie D. Cumbachero na yung mga Below 13, totally bawal makapag-access sa social media. Tapos yung 13 and below 18, kailangan may strict parental supervision. Consent. Ano bang, meron na ba kayong position doon sa proposal na yun? Actually, idagdag ko lang, pati si SP Win, nag-file niyan. Nag-file ng... Pareho? Oo, nag-file siya, bago pa siya naging SP, nag-file siya several months ago, pero yung sa kanya parang below 16. Ang position namin sa DICT, parehong technical working group na sumasali kami, we're in favor of age-based gating o age gating, no? Tanong na lang dyan, 13 ba, 16 ba? Ang sa amin, ang sweet spot nung tinitingnan namin, meron kasi from 13 to 18 Sa amin, ang sweet spot na rin-recommend namin, baka 16. Tama-tama lang. Kasi Australia, 16 ang 16 ginagamit. din. So kung 16 and below, tama ba? O below 16? Actually, Below magkaiba yun. Okay. Below 16. Below 16. Oo, Below 16. kasi yung iba, sabi nila, 16 and one day, lagpas na yun. So pag below 16 ay anong gusto niyo mangyari? If you are below 16, anong mga bawal sa kanya? So, wala dapat muna social media. Wala Yun yung... Tapos, may karagdagan yan. Hindi lang naman sa age yan. Ang karagdagan na kasama sa provision dapat, yung social media platform may malakas na identity verification. Yes. Kasi nga, Ayan. sinabi mo below 16 pero nagpanggap naman siya. Yun. Anong magagawa? Sa akin ang mas importante yung identity verification. Kasi pag nalaman mo yung identity halimbawa nung tao na above 16 siya, o di wala na tayong problema. Kung halimbawa identity niya is 9, assuming pwede pa rin siya mag-social media, di alam mo na kung ang ibibigay mo Roblox for kids or kung medyo teenager siya, Roblox Select. Kung adult na siya, then yung normal Roblox. As an example, Kaya sa akin, beyond the age gating, mas importante dun sa batas yung identity verification. Yan, Secretary, nabanggit nyo yung identity verification. Kailangan pa ba ng batas dyan para i-require natin ang mga social media platforms na ipatupad yan? Ay, nako ka Jerry, kailangan. Ang sagot dyan, yes. Kasi wala tayong jurisdiction sa kanila. Una, nag-ooperate sila outside of the country. Kung dati, di ba, nung nagkaroon tayo ng interview dati, mapasa Meta, Roblox, at ito, lately, Gorbox, hindi naman natin pwedeng orderan lang na ito yung gawin nyo. Ang ginagawa ko parate is nakikipag-usap ako sa kanila, sinasabi ko yung problema, and on their own naman, pag napaliwanag mo sa kanila yung problema, they act on their own. Ngayon, ang gusto natin, matagal yun Like Gorbox, halimbawa, nangyari yan 2 weeks ago. Pero natanggal siya sa Google Store at saka hindi mo na siya malaro kahit na-download mo yung app. Umabot ng mga 1 linggo, sabi nga namin kay Gorbox, alam nyo, nung nangyari yung Tacloban, lalo sumikat yung game nyo, daming nag-download ng mga bata So, ang gusto naman, mas mabilis ang enforcement. Ngayon kasi nasa pakikipag-usapan sa kanila bago sila gumalaw. Teka muna, paliwanag nyo nga sa amin yung walang jurisdiction. Ano ba Wala ba silang opisina dito?
Hindi ba nila kailangang humingi ng lisensya sa gobyerno para payagan silang makapag-operate o makapagnegosyo dito, Sec? Oo, alam mo, Katunyang, unfair nga sa inyo yan eh. Kayo, you create content. Pero as broadcasters, kailangan nyo ng lisensya sa NTC. Yes. Tapos meron pa kayong self-regulating body na nandito sa Pilipinas, si KBP. KBP, At yes. that time, kailangan kayo mag-register sa SEC. Sila hindi eh. Yun ang problema. So, at saka yung mga opisina Yun pala nila yun. outside of the... Kaya wala akong kakatukin ba? So, kailangan pupunta pa ako ng Germany para kay Gorbax, o kaya pupunta ako sa US para kay Google. So yun ang problema. Kaya medyo mahirap kasi susulat kami, makikipag-usap, tapos saka lang sila aakto. Pagka naipaliwanag mo na sa kanila na hindi, may problema yung platform nyo, baka kailangan tignan nyo muna kung ano yung mga protection na kailangan nyo ibigay. Yan nangyari yan sa Roblox, kung maalala nyo, di ba? Hindi natin naban si Roblox kasi si Roblox sumunod ka agad. Meron na siyang parental protection, at pag nagchat-chat yung mga bata, nakikita nila ngayon yung pinag-uusapan ng mga bata. Nakikita ng Roblox yan. Si Gorbax naman, nung nakipag-usap kami sa kanila, nagsalita na si Mr. Philip. Maayos naman kausap sila Gorbax. Sabi nila, sige, we will put some development effort in improving their system. So in the meantime, naka-suspend muna sila. So yung ganun din ba si Facebook? Hindi ba may opisina si Facebook dito saka si Google? Si Google, ito, explain natin si Google. Si Google, malaking conglomerate yan. Biyak-biyak yan. So si Google na nagbebenta ng IT solution, may opisina dito. Si Google, nag-YouTube. Yes, At saka Google Ads, walang opisina dito. Yun ang problema. Si Meta naman, yung nagbebenta ng ads, meron dito. Pero yung regulatory at saka ang problema kasi yung corporation nila, ini-structure nila in different ways para yung bang safe na ilagay sa Pilipinas, yun lang yung nakalagay sa Pilipinas. Yung medyo controversial outside of the country. So, in other words, lahat ng ito na kumikita sa pamamagitan ng mga users na Pilipino, hindi sila nagbabayad ng tax sa atin? Hindi. Nako, malaking usapan yan, Katunying. Si US, naglabas nga ng threat si US na pag tinax nyo yung mga digital platform namin, bibigyan namin kayo ng 100% tariff. Medyo may ganun pang girian. Nagbabayad naman sila ng VAT. Pero yung buong kabuuan nung kailangan i-tax sa kanila, yon may malaking question pa yon. Katulad ng, kumbachara, bago ko lang malimutan katulad po nun, sabi nyo, kailangan ng batas para magawa yung lahat ng pinag-uusapan natin. Kung gumawa man tayo ng batas, ganun din naman ang magiging diskarte nitong mga platforms na to. Paano natin ma-implement? Meron pa nga nakalagay, paparusahan mumultahan ng 50 million, ibaban dito sa Pilipinas tong mga ito. Paano natin magagawa yon kung ganun sila para silang palos na hindi natin mahuli? Hindi, in fairness naman to them, lahat ng nakausap ko, sabi nila, magkaroon lang kayo ng batas at malinaw yung rules dun sa batas, susunod sila. Yon, yun across all of them. Sa akin, parang they're taking advantage of the loophole in the law. So since may loophole ngayon, di sige, ayusin natin yung loophole. Yan naman yung sinusubukang ayusin ngayon ng Kongreso at sa Senado. Pag na-plug na yung loophole, lahat sila susunod. Yun yung commitment nila. Ngayon, pag hindi pa sila sumunod sa batas, pwede na namin i-block. Wala na kaming nag-hold back sa amin. Kasi ngayon naman, technically, we can. Ang problema lang, may mga mapeperwisyo kasi may mga gumagamit naman na tama. Yung mga kabataan po natin, hindi po sa ayaw namin ng games. Ako po yung naglalaro din. Minsan naglalaro ko, kasama ko yung anak ko sa game na lagi ako natatalo. Pero bagay-bagay na dapat nare-regulate. Pag nakakasakit na siya, nakaka-harm,
yun dapat tanggalin natin. Doon sa best interest of many, yun sa nakakarami. Yun nga yung itatanong ko sana sa inyo, Secretary. Kung halimbawa, kahit wala pa tayong batas, pero nakita ninyo na sumusobra na to may kakayahan ba tayong i-block? Halimbawa, ang Facebook para hindi magamit dito sa atin for a certain period. Kaya natin yon? Ay, oo naman, kaya natin yun. Pero yun nga lang, siyempre, yung mga nakakonect sa pamilya nila through Facebook, mapeperwisyo yun. Yung nagbebenta sa Facebook online. Maganda nga, nabanggit mo yan, Ka Jerry. Alam mo, baka sa middle of July, makikipag-meeting ako dun sa head mismo ng government relations ng Meta sa Menlo Park. Matagal na po namin binubuo yung meeting na yan. Regular naman kami nakipag-usap sa kanila. Tapos nagagather na rin kami ng info. Pero second week of July, yon pupunta na kami ngayon doon. Tignan nyo naman si Facebook. Nakinig din naman. Nag-launch sila nung Safe Teens at saka yung Safe Screens. Sa akin, basta ba nakikita natin na may good faith ba na nakikipagtulungan sila sa atin? Ngayon, ang tanong dyan is, enough na ba yun? Tingin ko hindi pa. Dahil sabi nga nila, one child that gets harmed by social media is more than enough. Diba? Dapat walang batang ma-harm sa OSAEC, sa tinatawag ngayon na nihilistic, violent extremism, dapat walang ganon. So, basta kabataan, dapat 100% safe dapat. Dito, natawag ulit ang atensyon nating lahat dahil may pangyayari. Pero ang nakakalimutan natin, Secretary, na sa matagal na panahon, nagagamit na talaga ang social media sa scamming, panloloko, at ang problema nga, yung identity verification. Doon talaga, napapalusutan yun. Halimbawa, gagamit ng same account ng ibang tao, cloning, yung binabanggit nilang cloning, at nagagamit sa panloloko. Oo. Tama. Alam mo sa amin na nag-i-implement ng mga policy at protection sa public, hirap na hirap kami dyan pagka anonymous yung tao. Halimbawa, scamming. Ang bilis-bilis na ng deepfake eh. So hindi mo na talaga alam kung totoong tao yung nagsasalita. Yun. Minsan nga, nalilito ako, nakikita ko, nagsasalita ako sa camera. Tapos, sinabi ko ba yan? Yun yung mga... Iyon na nga. Kaya dapat maghigpit tayo. Talaga. Mahirap na, madali maloko ngayon. Secretary, baka kayo ay paalisin na dyan sa lugar nyo na yan. Mukha hindi naman yung opisina yan. Nakiki-opisina lang kayo. Nasa Batangas ako ngayon. Nag-iikot ako ngayon sa Wi-Fi din dito. Sir, last na lang tungkol sa identity verification. If tanungin po kayo ng mga mambabatas natin sa paggawa nila ng batas tungkol dun sa particular na provision na yon sa identity verification, would you recommend na maging retroactive ito? Meaning, lahat ng mga existing accounts na hindi verified ang identity nung may-ari ng account, sino man sila, ire-recommenda nyo ba na linisin ng TikTok, ng Facebook, ng YouTube, yung kanilang database ng mga Pilipinong gumagamit nito para sa gayon ay maging accountable ang lahat ng pong user ng yung mga gumagamit ng mga accounts Facebook o mga social media platforms na to. Ay ako, Katunying, yes. Sa akin kasi mas maganda niyan, lahat nung nasa internet ngayon, social media, ang sinasabi ko nga, gamitin nyo na yung national ID, yung PhilSys. Kasi yun na yung ultimate identifier eh. And tinetest na po ni Roblox yan. Yun naman kagandahan. Sa akin, yan po yung rin-recommenda namin. Pero doon sa experience po sa Australia, nung in-implement po nila yan, automatic naman na nalinis. Yung mga iba na hindi verified, nawawala na doon sa platform nila eh. Kasi yung platform pala, idagdag ko, magkakaroon ng accountability pagka nagkaroon ng problema. So kung halimbawa, may isang user, hindi verified, fake na tao, tapos post ng post, tapos yung pinopost niya, nakasakit sa kapwa, nakaviolate ng law, pag fake na tao yon, sino kakasuhan mo? Di yung platform na,
Kasi kasama dun sa batas, Yan. yung Gusto natin yan. ng platform. Ayun. So oo. automatic si platform mismo linisin yan hanggang May sa accountability. mga fake na accounts. Yes, sir. May Naku. accountability sila. Ayun. Sana magkatotoo itong lahat ng pinag-uusapan natin na to at maging mabilis kumilos ang ating Kongreso. Ang gusto nga namin ni Kumbachero, kung po pwede, I-certify na yan. i-certify as urgent ng Pangulo ito pong batas na may kinalaman dito. Secretary, salamat. Magandang Thank umaga you. po. Thank you, Secretary. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you. Masamang tao